We're digging into the exciting world of food franchises and we'll be exploring the ins and outs of this dynamic industry, from the latest trends to the challenges and rewards of running a successful concession business. Mr. Walter Buenavista, CEO and President of Shawarma Shack, will be sharing his first-hand experience and insights with us. Whether you're a seasoned entrepreneur looking to expand your portfolio or simply a foodie curious about the world of franchising, this is the show for you. There's a market for all. Siguro may competition pero meron at meron na para sa'yo. We are now open for business. It is a signal to the world. We are open for business. Welcome back to Open for Business. Let us explore how a nondescript business in the midst of busy Divisoria in 2015 has successfully emerged as one of the food cart businesses to reckon with in the country. Let us dig deeper into this enterprise, seeing through the world of food franchises, including how to choose the right one, what it takes to succeed in this industry, and the impact of technology. Know the hard truth in food franchises from a business with a unique selling proposition, Shawarma Shack. Please welcome its CEO and President, Mr. Walter Buenavista. Kumusta kayo, Walter? Maraming salamat, Boss Cesar, kasi na-invite niyo kami dito. At palagi ka na rin naming nakikita sa mga events. Una, nagpapasalamat kami, Walter, dahil pinaunlakan mo kami sa maraming guestings din. Katulad nun, nandun ka sa Open for Business Trailblazers Awards. At isa ka nga sa naparangalan dahil nakakamangha yung growth mo. At kaya ka namin na-imbitahan dito para may share din sa mga negosyante at sa mga nagsisimula pa lamang. Ano ba ang mga sikreto pagdating doon sa pagninegosyo? Talagang alam natin na kapag pinag-usapan, katulad nga ng introduction ko, nagsimula pa noong 2015 at sa Divisoria pa. At ngayon, may 800 stores nationwide na kayo. Paano ba nagsimula ang shawarma? Nag-start kami sa Divisoria Night Market. Kaya doon dahil maliit lang yung namin, yung capital. Magkano ba yung capital mo noon? Around 50,000. Kasi yung sa night market, wala na siyang security deposit, wala na ring advance rent. So madali. Oo, 1 month lang. Bayad ka lang 1 month. Yung 50,000 pang ano na yun? Equipment, initial stocks, tapos ano lang ang rent kasi doon, 5,000. Okay. Hindi ka kasi makakahanap ng 5,000 na rent noong 2015. Kaya doon lang yung namin, yung choice namin. Nung may business yung parents ko, pagka kumukuha sila ng supplies, sa Divisoria sila bumibili, tapos sinasama nila ako. Unang pumapasok sa isip namin, pagka magbi-business ka, parang dapat Divisoria, ganun. At saka, di ba, yun ang sinasabi nilang bagsakan at dyan mabababa ang nandun presyo. yung center of trade. Kahit nga yung mga materials, di ba, yung mga raw materials dyan kinukuha. Okay. At ang nakakatuwa pa ay, sabi mo nga, bata ka pa, tumasama ka na sa mga parents mo, but you started Shawarma Shack at the age of, I think, 25. Basically, yung iba kagagraduate lang or a few years na nag-graduate. Paano yung pagsisimula mo ng pagninegosyo? Nung nag-stop ako mag-aaral, tumulong ako doon sa girlfriend ko nun magpatakbo ng business nila. Kasi hindi ka nga graduate, parang no choice ka, ang hirap mag-apply ng trabaho, gano'n. Medyo na siya, luma na. Sa bar business kasi pagka may bago, doon pupunta yung mga customer, gano'n. Ang hirap na ng labanan. Nasarado yung business. Hanggang sa nabenta namin yung house namin na tinitiran. Hanap kami ng mabibusiness. Paubos na ako ng paubos yung napagbenta ng house. Nung nakakita kami ng space sa night market, doon namin naisip,
magbebenta tayo ng ng shawarma, sabi nung wife ko. Kasi favorite snack niya yun, favorite snack ko rin dati. Tapos lahat na nagbebenta doon, binebenta nila fishball, kwek-kwek, ganun. Parang sa out of 10 na pwesto, yun lahat binebenta nila. Ba't kami magbebenta ng ganun pa rin? Oo, pareho Kaya lang. no-brainer na shawarma yung ibebenta kasi para maiba naman kami. You mentioned, Walter, that you stopped studying. Is it out of poverty or is it because you wanted to enter a business na rin agad? Kaya ako nag-stop mag-aral kasi dati kasi pinipursue ko pro basketball player dati. Tapos hindi ako nasama sa lineup. Yung coach ko may gusto na hindi ko nasunod. Na hindi ko nabigay ganun. Tapos pinatapon niya ako sa Cavite. Parang na-depress ako. Okay. Oo, kasi 'di ba, parang sanay ka na na puro building. Pagdating ko doon sa ang daming talahib dito, parang parang naiba yung environment ko. Tapos parang siguro hindi pa ako mature noon. Hindi na ako pumasok. That's also inspiring because from that situation, you transformed yourself and you went into business eventually. So, laking inspirasyon din sa iba nating mga kababayan dahil kung halimbawa, marami tayong mga pangarap na hindi natupad. Pero hindi na matitigil doon. Yung iba kasi nawala ng pag-asa, 'di ba? Hindi na nagsumikap para ma-establish yung business. And we see a lot of even the people from the world of technology, yung Big Four, 'di ba? Yung from Google, Apple, Microsoft, yung iba talagang, at kahit nga yung mga presidente natin ng mga nakaraan at yung iba pa sa ibang bansa, ganun din. So, ngayon, going back to this, ikwento mo naman sa amin, paano mo naisip na magbenta ng shawarma na buy one, take one? Una, maganda yung sinabi mo na one good insight is that kung lahat kwek-kwek, fishball ang binibenta, ikaw dapat iba. So that's one insight. You have to look at the market and offer something new to the market. Ngayon, pinasukan mo ng buy one, take one. Ano ang pagtanggap noon ng mga customers mo dito? Kaya kami nag-buy one, take one kasi yung shawarma kasi relatively na mas mahal talaga sa mga tusok-tusok. Sa mga fishball, kwek-kwek. Kasi mas marami siyang or ingredients, squidball. no? Oo. Ayun, parang kumbaga, yung mga kalaban mo sobrang mura. May 20 pesos ka lang, may food and drinks ka na doon, may palamig ka na rin. Noong 2015? Oo, noong 2015, doon sa kasi mga ngayon yung 20 tusok-tusok. pesos, na? Kami, ang presyo namin nun is, I think it's 45 or 50. So halos doble noon sa 20. And then, Naisip namin, baka ma-expire yung products namin, ganun. Parang inisip namin, balik puhunan na lang. Mag-isip na lang tayo ng ibang business. Hindi namin alam na yung ganun pala, pag naubos agad, may kita pa kami. Mas volume siya. Doon ka pala kikita, parang ganun. Tapos, ayun na, tinuloy-tuloy na namin. Kaya accidentally lang yung pagiging buy one take one. okay. So that's good. Pero maganda rin yung sinabi mo kanina na kung mamimili ka ng negosyo, yun na rin yung somehow passion mo. Kanina sinabi mo, not necessarily your passion, but it is your favorite snack food. Ganon, di ba? Mga paborito mo yan, aralin mo na lang. Pero ano ang pangalan ng store mo dati? Ano ba yung sa Divisoria? Shawarma na din ba? May wife kasi, pangalan niya Patricia. Okay. Oo, kaya ang pangalan namin nun, Patty Shawarma Shop. Okay. Oo. Tapos nung ngayon, kaya nabago, nangyari, yung SM, nung papasok kami sa SM, sabi ng leasing manager, sabi, Okay. alisin niyo na yung Patty kasi baduy. pero parang At least hindi nasaktan ang asawa mo. Kasi Hindi, parang pwede mo syempre- sinabi mo, pero isa pangalan ng aso ko. Hindi, parang syempre, parang medyo masakit, parang ganun. Pero gusto kasi namin makapasok sa SM eh. Kaya sinunod nyo na. Kaya nag-drain up namin yung Patty. I see. So that's also something intriguing kasi 'di ba parang kailangan mo ring maintindihan bakit nila pinapadrop, 'di ba? Kasi sometimes parang sabi mo nga minsan kapag masyado kang
proud doon sa brand mo, ayaw mong mapakialaman. Pero sabi mo nga, ang objective mo, kailangan makapasok ka sa SM. Sige, kahit i-drop yung pangalan, okay na sa inyo. In a way din, siguro, naging better din siya for the branding, gano'n. Parang nakatulong din siya. Pero, hindi ganun kadali makapasok sa mall na ito, di ba? I think you were rejected 12 times? Yes, kasi nung una kasi, 'di ba, nanggaling kami sa sa tent setup, naka-tent lang kami. Pag hiningihan ka kasi ng picture, ano ba yung existing store mo? Siyempre, yun yung papakita mo. 'Di ba? Parang isipin siguro nung SM, ito ba ipepwesto natin? Tent lang, 'di ba? Parang Tsaka parang babaduy yung yung mall, ganun. Siguro you need to develop then through the years. Ayun, unti-unti namang na-develop. Tapos, nung 13th time, natanggap na kami. Ayun. So, that's another insight. Kasi kumbaga dapat hindi ka talaga tumigil, di ba? Ano yung naisip mo, Walter? Bakit hindi ka tumigil? Pinaabot mo ng 4th, 5th, 10th, 12th. Ano yung naisip mo? Talagang, bakit ka ganun ka pursigido? Kasi wala naman kaming fallback. Kaya siguro, naging obsessed na rin kami na ito yung goal namin. Magtatayo ng pwesto. Tapos, gusto namin dito sa mga location na to. Na alam namin maraming foot traffic. Kasi sa business, location is number one. Pero sa ginawa mo na yun, parang may mga changes ka ba ng ginawa? Ano yung finally nasa 13th application mo? Na tingin mo ay okay na sila? Nagkaroon na kasi kami ng branches sa mall. Nagkaroon ka ng exposure sa ibang malls hanggang sa finally kung saan mo gusto na mall, yun yung pinakita mo. So, ibig sabihin, based on what you're telling me now, Walter, and to our audience is that even if you are rejected, you have to improve as well. Diba? You have to do something with your brand or with your company. Yes, sir. Hindi kasi pwedeng babalik ka na gano'n ka pa rin. Parang nabusted ka eh. Di ba? Parang una, hindi ka gano'n ka hygienic or hindi ka gano'n kaganda yung forma. Pag gusto mo talaga yung babalik ka doon, naayusin mo yung sarili mo. Di ba? Parang gano'n din siguro sa business. Tama. Parang, ayusin mo yung branding mo. Tapos, siguro, ayusin din yung product, rin din, i-improve, tapos yung mga offerings mo din na iba, ganun. Gusto nga nila nun, dagdagan namin yung menu namin. Kasi dati parang close-minded kami na, shawarma lang ibebenta namin. Ayun, yun din siguro yung nagbukas ng way para makapag-develop kami ng chicken shawarma, beef kebab, tapos meron na rin kaming nachos, saka shawarma with fries, chicken tikka. Ayun, naka-develop kami ng product dahil pagka hindi ka nag-develop ng product, di ka tatanggapin di ka bibigyan ng ibang pwesto. We're getting a lot of insights here. Napakaraming mga naisi-share ni Walter na. Mga trade secrets ito. Pero total, nasa Open for Business tayo. Open na open siya sa pagbibigay sa atin ng mga tips. Okay. Nasabi mo na importante yung produkto. Siyempre, parang sa ibang mga kumakain lang, katulad ko, basta shawarma yan, di ko alam kung chicken yan o beef yan. Pero, laging pinag-uusapan yung kalidad ng pagkain na ibinebenta mo. Mahalaga ba na may alam ka din sa pagluluto o sa kaso mo na marunong kang gumawa, halimbawa, ng pita? Paano nakakatulong din yung kaalaman mo na ito sa pagluluto para mai-apply mo yun sa negosyo? Or, siyempre, baka ngayon, dahil alam mo na yung formula, not necessarily involved ka na, minomonitor mo na lang. Pero malaking tulong ba na alam mo din talaga mag-formulate ng ingredients? Technically talaga, hindi ako marunong magluto. Yung wife ko talaga yung marunong magluto. Tapos magaling yung panglasa niya eh. Pagka nalasahan niya, alam na niya kung ano yung ingredients. Alam na niya kaagad. Ako naman, yung lolo ko kasi, may bakery sila sa Bicol. Pag summer vacation ako dati nung bata pa, lahat pinapakialaman ko. May nagmamasa doon, makikialam ako, gano'n. Hanggang sa na hindi ko alam, inuuto na pala ako nung panadero ng lolo ko. Ako na pala yung pinagtatrabaho. Kasi ayun, natuto ko yung ginagawa nila doon.
So, dapat, one of the skills really is to know the process somehow. Pero yung ang nangyari sa'yo, parang you're just enjoying it, di ba? Nakikialam ka lang, nakikitingin ka lang, pero hindi mo treat as work, di ba? I think that's a good insight. Ganon din ginawa sa amin dati nung parents ko. Meron kasi kami dating barber shop, saka shoe repair shop. Ako pinagkakashare niya pag weekend. Ayun, nakala ko lang parang naglalaro lang kami, gano'n. Yung pala may pala yun, parang training na rin pala yun. A lot of entrepreneurs, when they go into this business, they just have the idea, pero they do not necessarily are hands-on in it. Parang ang sinasabi mo, parang you have to somehow at least alam mo yung mga skills na yon kung paano mapatakbo. Para pag sarili mo na yung negosyo, yun na yung i-apply mo. Okay. Noong nakapagbukas ka na sa mall at kinagulat din na mabenta ang shawarma mo. So, naging inspirasyon ba ito para palaguin mo ang negosyo mo? Kasi I'm sure, hindi mo naman siguro inisip na in 2024, 800 na agad ang mga branches mo. Paano mo naisip na mapalago ito through franchising? Hindi muna kami nag-franchise. Inantay muna namin na magkaroon kami ng maraming company-owned stores. Which are, ang mga ilan Siguro mga muna? 10 bago kami 10. nag-isip ng franchise. Nung una nga, hindi nga namin ma-expand kasi yung kinikita namin, parang sapat lang sa pang-araw-araw namin. One time, habang nandun kami sa night market, may tumaan doon, taga New Era University. Ooh, wow! Oo. Tapos, binigyan kami ng opportunity sa New Era Fair noong 2015. Kasi sanay kami sa di ba, sa night market na ito lang yung rent. Parang doon, konting sponsorship, meron ka ng 5 days or 1 week na pagbebenta. Isipin mo yung 1 week na yun, nakaipon kami pang tayo ng mall. Doon na kami nag-apply ng mall. Simula dahil doon sa sa event na yun. Wow, I have goosebumps now. So, kumbaga parang naging malaking bahagi pala ang New Era University Tapos, sa kumpanya mo. Oo, yun. Nung ganun, doon na namin naramdaman, kuha pa tayo ng ng mga school event. Kumuha kami sa PUP, gano'n. Halos lahat siguro mga more than 1,000 yung na-message ko na schools na president ng ng mga organization. Tapos ang nag-reply more than 10 lang, mga 10 lang. Ganun naman talaga 'di ba? Parang may batting average ka, 'di ba? Kumbaga parang it's like sa marketing, 'di ba? Parang inverted pyramid sa sales process, 'di ba? Na parang dapat marami kang padadalan dahil kakaunti lang ang kasi akala ko parang kailangan lang namin magkaroon kami kasi parang isa lang katawan mo, ganun. 'Di ba? Parang makakuha lang kami ng 1 event per week, okay na kami. Makakapagtayo kami ng mga branches dahil dito. Parang, so, halimbawa, sa 1,000 na pinadalan mo na sulat na organizations ang nag-respond, 10. So, how did that inspire you? Ano yung nangyari na? Ayun, nakakakuha kami ng weekly. Hanggang sa nakapagtayo na kami ng 6, hanggang pang 6 branches namin. Kumuha ng school event kasi hindi naman one time yung gastos na yun. Ang one time na isang bagsak doon yung security deposit. Ayun, sabi kaya na nating ipunin niya basta makakuha tayo ng event. Habang tumatakbo yung night market, may event pa kami. Nakaipon kami ng pangtayo. Yung 5 branches namin na yun, saka yung event, nakatulong para matayo yung mga namin, SM. Wow, this is really something inspiring kasi talagang imagine that you have to put a lot of hard work in it. Kasi kapag sa iba yan, nawawalan agad ang pag-asa dyan. Kasi titingnan nila yung halaga eh. Naalala ko nga boss noon pagpauwi na kami. Kasi siguro matulog ko 2 hours lang. Pag stoplight, napapapikit ako, nakatulog ako. Tapos pagka nagda-drive? Oo, gigisingin ako nung stoplight. Sabi ito, boss, okay, wag gagayahin dito. Pero wala nakakatulog ka sa pagod. Oo, nakatapak lang ako sa preno, ganun, parang tapos naka-neutral, ganun. Parang sarap din nalalahanin na talagang you came from the humble beginnings talaga. So, ibig sabihin talagang kayod talaga. Hindi mo... Naalala ko nga nung nandun kami sa Nagtahan. Papunta kami sa Pasay. Hindi makaakyat yung sasakyan. Parang uurong pabalik. Buti naisip ko, patayin ko yung aircon.
Nung pinatay ko yung aircon, nakaakyat na. Oh, I'm sure you have new cars now and parang siguro kahit anong paakyat yan. Pero yun, hindi mo makakalimutan yung mga ganong experience. Pag matatawa ka. Walter, alam na natin na napakarami din ng mga pagsubok na pinagdaanan mo. Pero ano sa palagay mo yung pinakamabigat? Kasi di ba, you have a goal. Like say for example, you have to spend or save for that something that you have to pay. You have to work hard for it, di ba? For you to be able to generate that amount. And then you risk everything, di ba? Sa'yo, oras at pagod, di ba? Yun yung puhunan mo dyan at sipag. Ano yung masasabi mo na talagang sobrang yung challenge talaga na parang, halimbawa, hindi naman din lahat ng, halimbawa, mga pwesto okay, di ba? Meron yung mga events na hindi masyadong benta, yun. Meron naman yung ibang challenges ng mga CEOs na kausap ko dito, hindi sila nababayaran ng tama, di ba? O kaya, naloko sila, di ba? Nalugi sila. In your case, what was your biggest challenge and how were you able to hurdle it? Biggest challenge, boss, yung pandemic. Di ba pag unari, medyo lumalaki ka na, nagkakaroon ka na rin ng mga utang, gano'n, nagkakaroon ka ng mga loan, di ba? Yung mga sasakyan na pang-deliver, loan naman talaga yan eh. Tapos, yung supplier mo, di ba? May due date yan kung kailangan magbabayad. Tapos, may mga employee ka na, na papasweldohin, di ba? Hindi mo alam kung kung saan mo kukunin nung panahon na yon. Buti na lang, maganda nangyari, natigil yung yung banking. Wala ding choice yung yung mga supplier kung kailan sila maniningil. Tapos nagtry kami na kala namin kasi katapusan na eh. Kala ko katapusan na. Sabi ko nang pag nagka-COVID ako, okay na rin. At least naka-experience. Pag nagka-COVID ka din? Nagka-COVID ako ang daming beses. Siguro mga 6-7 beses. Pero wala namang nararamdaman eh. Baka false positive yun. Kasi after 2-3 days, pag nagpa-test ka, negative ka naman eh. Okay, and then? Isa lang yung naramdaman ko na na parang totoo nung panahon siguro ng Omicron ba yun? Yes. Kasi masakit sa likod eh. Pagka umubo ka, parang sinusuntok sa likod eh. Mga 3 days lang naman, tapos okay na rin. So, yun yung feeling mo kanina, balikan natin, sabi mo parang, akala mo katapusan na. What happened? Ano yung ginawa ninyo? Bago mag-MECQ, nag-announce yung government na essential food, pwede. So, pwede kayo. Close-minded pa kami nung una, nung wala pang COVID. Kasi, pag sali ka sa yung mga delivery apps, ang tagal magbayad 2 weeks, parang ganon. Parang hawakan nila yung pera mo for 2 weeks. No choice ka na. Sali ka na sa mga ganon. Yung pala, maganda pala effect nun. Malaki pala yung effect. So, parang yung pandemic, nagkaroon din ng bagong opportunity. So, yung hindi mo trust na app nun, dahil matagal dati, parang dahil no choice ka, sinubukan mo. And then what happened? Maganda yung effect. Tapos, unti-unti na namin binubuksan yung branches. Diba? Unti-unti. Nag-start kami sa 4. Tapos, nagkaroon na rin ng confidence yung mga franchisee. Nag-open na rin sila. Tapos, alam mo yung mga tinatawag, term ko kasi doon, mom and pop store. Kunwari, dito sa may bandang market, dyan sa may Visayas Avenue, meron dyan kasing parang mga Tapsilogan or bakery, parang ganon, na nasa prime area sila, na wala naman silang ibang branches, yun lang, isa lang. Yung kasi parang, di ba, medyo maiksi yung PC nila. Ang daming bakanteng ganon. Sabi namin, what kaya kung try natin, labanan kaya natin yung ganyan. Kunin natin yung space. Kasi nabitawan nila yung mga ganon eh. Nung nakita namin nag-work, okay Ngayon, nanguha kami ng ganon. Kasi parang ang daling kumuha ng space noon. Ngayon, hindi na. Ang hirap na ulit eh. Nag-work yung delivery, tapos andun yung foot traffic dahil walang ginawa yung mga tao noon kung hindi mag-grocery or magpalengke, di ba? Tama. Tapos nakakuha kami, daming ganun. Hanggang sa, yung nagsarado namin na permanently na nasa almost 200, nabawi din namin agad yun ng mga bagong locations. Tapos, nakita rin mga franchising, maganda yung strategy. Nag-re-open na sila, tapos kumuha ulit sila ng franchise.
ganung mga location yung kinukuha. Pero ang kagandahan nun, Walter, nag-pivot ka rin eh. Parang you felt that it was like the end of the world during the pandemic kasi ang unang naapektuhan, yung pinapangarap mo na malls, yun ang sobrang nagsara. Baliktad, di ba? Kumbaga kung sino yung mga malls during that time, negosyo ka at wala ka sa mall, parang hindi ka sikat. Pero ngayon, nung nagka-pandemic, kung sino yung mga nasa mall, sila yung nalugi at kung sino yung mga nasa labas ng mall, yun ang bumenta. Pero ikaw, sinasabi mo, Walter, na sinubukan mo pareho. Parang you had to pivot immediately. In your case ba, bilang isang entrepreneur, bilang isang negosyante, gaano ka dapat kabilis mag-decide? Halimbawa, sabi mo, pandemic, ano bang gagawin mo agad? Parang tinitingnan mo ba agad? Nagtatanong ka agad? Decide ka ba agad? Yung pandemic kasi parang first time lang nangyari sa atin sa buong buhay natin. Medyo, medyo shock ka or tulala ka, ganun. May kakatok na lang sa'yo na opportunity siguro. Pero parang natenga kami ng 1 buwan Na 1 buwan, ganun. Kasi nga, di ba, parang lahat takot na takot, ganun. Buhay muna yung priority ng tao. Saka grabe din kasi yung, yung mga news nun na ganito, di ba? Pag may narinig kang ambulansya, takot na takot ka na, di ba? Parang, ang hirap talaga nun nung panahon na yun. Pero yung pala, sa mga ganun, may opportunity rin pala na dumadating. Pero buti nga sa'yo, 1 month is quick na rin. Kasi yung iba, it took them how many more months, di ba? Right business at the right time. Tama. Dahil kami, pick up and delivery kami. So yun yung mga lugar na nun, na parang yung sinasabi mo na mom and pop areas. Yun yung na-acquire mo during that time. Yes. Yung mga prime areas, ganun. Iba-ibang lugar din yun sa Metro Manila. Iba't ibang lugar, pati provinces nakakuha kami. Ganun na yung tinatarget namin. So kahit na wala ka sa mall na, talagang yun ang bumuhay sa'yo. Yun. Pagka mag-a-announce yung government na pwede ng dine-in, medyo kami naapektuhan kami, medyo hihina. Tapos medyo dadami na naman ulit yung cases. Walang dine-in, parang masamang sabihin na medyo natutuwa kami nun pag walang dine-in. Dahil good para sa amin yun Ay, wala na naman tayong kalaban. Kami na naman yung kami na naman yung mangigibabaw nun, parang ganun. Pero ayun nga, parang may opportunity pag nangyayari. Wow, interesting. Pero ngayon ba, Walter, masasabi mo ba na pag may pandemic ulit, sana naman wala. Pero as an entrepreneur, na-ready mo na ba yung negosyo mo at sarili mo na kung meron mang pandemic ulit na mangyari, handa ka na lumaban? Siguro yung na-experience natin, baka lahat tayo alam na natin kung anong gagawin. Di ba? Pero depende kasi kung anong klaseng pandemic. Sana wag naman kasi, di ba? Masaya na lahat ng tao ngayon Di ba? Mahirap din yung pinagdadaanan natin on mental health or di ba? Lahat ng tao nagkaroon ng gano'n. Okay, let's go now to franchising. Pwede mo bang i-describe yung proseso ng pagsiset up ng franchise? So, parang sabi mo nga, bago ka nag-franchise, you made sure na you have the company-owned establishments muna. Meron kayong sapat na pag-aari ng kumpanya bago ka mag-franchise. Paano yung proseso ng pagpa-franchise? Kasi siyempre, maraming nakikinig ngayon. At kunyari, sabihin nila, katulad ko, gusto ko ng shawarma. Sige, mag-shawarma shack tayo. Ano ba yung proseso niyan? Ang franchising, hindi yan para sa lahat. Gusto mo, ganito, ikaw yung gagawa ng ng product mo, parang ganon. Hindi ka pwede sa franchising. Hindi pwede yon. Kasi sa franchising, meron kang operations manual na susundin. Na dito ka lang, stick ka lang doon. Kasi yun na yung system ng ng business. So ibig sabihin talagang nakasulat yon. Kumbaga hindi kailangan nakasulat. sundin mo. Oo, yung training nun. Hindi ka pwedeng doon. Parang, kumbaga, ka lang doon. Pangit kasi yung term pero para ka doon puppet, pero kikita ka. Di ba? Parang dapat sunod ka lang doon. At saka kahit naman puppet ka, ay kikita ka naman, di ba? Okay ka na mag-puppet. Yun yung yun yung mga gusto mag-business na hindi mo na kailangan pag-aralan. Hindi ka nadadaan sa mga proseso ng mga errors, gano'n. Kasi parang inaral na ng main company yun for you. Nasubok nyo na, kumbaga lahat ng mga problema. Pero ikaw, gusto mo nang do it your own way, gagawa ka ng sarili mong business. Ayun, pagdadaanan mo nga lang yung yung magko-costing ka pa, gano'n. Tapos yung
sa marketing side, iisip ka pa kung anong mga tagline mo, kung paano, anong bang menu mo, di ba? Iisip ka ng product, magko-conceptualize ka, gagawa ka ng perspective mo, kung ano bang magiging itsura ng ano mo, ng pwesto, parang ganun, di ba? Hindi ka tulad pagka nag-franchise ka, ready na lahat yon. Nabanggit mo rin yung training. Malaking bagay yon, katulad ng iba kong mga nakakausap dito, na napaka-importante ng training sa inyong negosyo. Kasi kapag wala yung training na yon, ay maaring makasira sa brand. So, paano nyo na make sure na tama ang training ninyo na nakakaskid ito sa lahat ng branches? Una, nagbuo muna kami ng training department. Binuo namin yung manual namin kung ano bang step by step na dapat gawin ng tao per position. Kunwari, tinatawag kasi namin yun CEA, Customer Experience Associate. Yun yung tinatawag namin na ayun, tinetrain namin siya kung paano niya i-handle yung mga customer. Ayun, pagka-pasok ng store, ano bang yung sasabihin mo, ganun. Tapos, kung paano mag-prepare ng products. Tapos, food safety, yun yung pinakamahalaga. Ayun, yun yung may training guidelines kami sa bawat position ng isang tao sa company. So, hindi na problemahin yun. Kumbaga parang may roles and responsibilities na nila. Yes, naka-ready na yun. Yun yung kasama pag sa franchise. Kaso, baka maraming nanonood dyan. Katulad ng mga cameraman natin. Sabihin nila parang baka naman pumahal. So parang ano ba yung mga fees natin pagdating sa franchise? And a lot of businesses, kasi ang napansin namin ngayon, Walter, katulad mo, marami ding mga bata na bata pa lang nagninegosyo na. Marami nakikinig sa atin because we're both on Facebook and YouTube, and we have the web site which is net25.com. Maraming OFWs. Minsan parang daming from Paris, Barcelona, Hong Kong. Minsan nagme-message sa amin, ano bang magandang negosyo para sa mga OFW, mga ganyan. So, paano ba to? What fees can they expect from Shawarma Shack? At bakit yun ang pipiliin nila? Unang-una kasi, hindi lahat ng tao is common sa kanila ang franchise, di ba? Parang, kasi yung iba, katulad na yung mga fly-by-night na mga nagpa-franchise, pag sinabi nilang franchise fee, lahat nandun na. Isa-set up lang sila, tapos bahala ka na. Di ba? Parang, basta may na-deliver sila sa'yo, yun na yun. Hindi katulad ng pag nag-franchise ka ng bigger brands na mas may presyo, kompleto yon, may mga branding guidelines, ganun, na pag-aralan talaga, dinevelop siya ng franchise development na international yung standards, ganun. Continuous yung product development. Tapos meron din kaming sa marketing namin, kumuha kami ng mga bigating endorser. Yung mga fly-by-night na ng mga franchise, hindi ginagawa yon. Kaya nabibigay nila ng mura. You put premium to it. Yes. Di ba? Kasi may premium siya. Kasi parang ito, credible siya. At hindi ka pababayaan sa business. Sa ang pinakaunang rule sa franchising, sa mga gustong magpa-franchise, kung may business ka gusto mong ipa-franchise, siguraduhin mo muna na kumikita ka sa sarili mo. Ayun, pagka hindi ka kumikita, huwag ka magpa-franchise kasi idadamay mo lang yung franchisee sa lugi mo. Siguro may mga different models kayo for franchise. Yung iba, gusto food cart lang. Baka mas mura yon. Yung iba naman, mas malaki. Or restaurants. Meron ba kayong mga packages na gano'n? May packages kami. Depende kasi yun sa location na makukuha mo. Kasi minsan sa mall, pagka food cart space, syempre, food cart yung para sa'yo. Pagka yung iba, inline space, yun yung mas malalaking location, mga tig 50 square meter yun. May mga construction na involved yun. And yun, pati yung mga designs nun. Siyempre, kumbaga, parang ipapa-approve sa franchisor. Yung design tama? nun, kami na nagbibigay ng design. Meron kaming, gumagawa ng mga plano, ganun. Tapos, designer na gumagawa nun. Kasama na yun sa, sa services na binibigay namin. In your case, I'm sure with the 800 stores nationwide that you have,
Ano yung pinaka-significant na success story na narinig mo sa nag-franchise ng Shawarma Shack? Magandang storya, yung unang-unang nag-franchise sa amin. Hindi pa kami nagpa-franchise, kinukulit niya na kami magpa-franchise. Hindi pa sa kayo amin. nagpa-franchise, pero Kinukulit gusto na niya. kami. Oo. Ngayon, ano na siya, 18 na yung ano niya. Wow. 18 outlets na siya. I see. Pero anong business niya dati? Food cart business din talaga siya. Nagbe-business siya ng other brands. Mahilig talaga siya. Kung ano yung sa tingin niyang maganda, ipa-franchise niyo. Sobrang dami niyang franchise. Pero ang kagandahan niyan, pinili niya kayo. At baliktad, kinulit niya pa kayo. Di ba? Kinulit niya kami. Baliktad. Isa siya sa nakapag-paisip sa amin na ba't nga kaya hindi tayo mag-franchise. I see. As a premium brand, parang kayo namimili na rin kayo ng mga endorsers. Ganon, may mga brand ambassadors kayo. So, yun ba ay sa panahon ngayon ng social media, di ba? Lahat online. Ano pa yung mga bago na pamamaraan para ma-promote yung brand? I see you, Walter, in a lot of online articles and award-giving bodies also recognize you because of your very interesting story, very humbling story, and very inspiring story. Doon, naikikwento mo rin yung karanasan mo. Pero sa panahon ngayon, halimbawa, hindi naman sila kasing galing mo or kasing experiencado mo. Pero ano yung mga pamamaraan pa para nabago na naipopromote ang negosyo? Kasi nung panahon namin na 2018, siguro yun yung masasabi ko na sa franchise industry, nung kumuha kami ng endorser, kami na lang yung pinakahuling may effect na may impact. Kasi nun, after that year, 2019 siguro or 2020 or 2019, after a year, lahat may endorser na rin, lahat na nagpapa-franchise. Kaya na. Oo. Parang, kumbaga, pag lahat gumagawa na ng ganun, parang nawawala na ng essence. Kaya wala ng effect. Parang normal na lang ngayon na na may endorser yung mga nagpapa-franchise. Siguro develop lang yung branding, tapos develop din yung products. Constant education kung paano i-improve yung branding ng product. What sets you apart from the industry? Bakit nila pipiliin na Shawarma Shack ang kailangan nilang makuha? Made from love, ganon. Lahat Okay, ng tama. ng effort. Binibigay namin lagi yung best sa paggawa ng product. Lahat ng tao, ganon, binibigay nila yung best nila. We invest in technology, we invest in endorser na medyo may presyo. Kinuha namin yung best talaga. Nung kinuha namin talagang di ba? Naramdaman namin yung impact kasi nga Tama. one of the Tsaka best ang laki yung ng kinuha namin. laki ng basis nun, ng fan base nila. Pero Walter, matindi din ang ang market competition at tiyak sa level mo. Siyempre, yung radar mo pagdating sa competition, alam na alam mo yan. Sino yung bago, ano yung menu. I'm sure ikaw, natikman mo na rin yung mga shawarma nila. Nung nagsisimula pa lang kami, nag-start pa lang kami, mainit ako sa ganun na lahat ng shawarma siguro sa buong Metro Manila, natikman ko na. Oo. Akala mo dati, parang tatalunin ko to, ganun. Ganun yung thinking ko nung Competitive kabataan ka, pa ako. Oo. Pero habang lumalaki ka, parang naisip mo na there's a market for all. Siguro may competition pero meron na para sa parang ganoon. 'Di ba? Hindi mo lahat kayang ma-cater na kailangan ding i-cater ng iba. At saka, parang based on our discussion, parang you focus on the development of your own brand. Diba? While you look at the competition, you focus on how your brand stands out. Nauubusan ka pa ng oras kakatingin mo sa iba. Di ba? Oo, tama. Siguro, kailangan mo rin yun sa una pag startup ka. Yes. Pero pag establish ka na, di ba, parang ma-accept mo na there's a market for all. Wow, interesting. Wow, that this is really something that's very insightful, Walter. Okay, 800 kayo ngayon. Ano ba ang plano mo? May target ka ba? 2024 ngayon, do you have plans of expansion? What's your
target? How do you want a shawarma shack to grow? Ang gusto namin, magkaroon kami ng international expansion. Wow. Ayun. Yes. May mga nakakausap na kami. Sinasala lang namin kung magiging good partners ba sila o hindi. Kasi pagka, when you're talking about international, hindi kasi pwedeng 100% Filipino-owned. Kailangan mo ng partner doon sa bansa nila. Tapos, meron din kaming, meron kaming new brand na nagawa. Ang pangalan niya is Ongpin Fried Siopaw. Ang binebenta niya, fried siopaw and fried xiaolongbao. Ayun, soon, magiging na rin, maraming location na nakaabang yun. Currently, meron na siyang 3 branches. Ayun. Dahil doon sa expertise mo sa food, wala ka na rin bang balak, Walter, to go into other industries? Meron naman. Pangarap ko kasi magkaroon ng hotel. Yun yung pangarap. Yun, Yun tama. ang dream. Correct. Pero medyo malayo pa tayo doon. Okay, at saka bata ka pa naman. No? At saka, okay. But at least that's the future. Ano naman yung, halimbawa, if we go into that vision of yours, and how different is it? Do you want it in Metro Manila or province? Siguro gusto ko namin sa sa mga tourist spot, ganun. Kunwari, Palawan, ganun, Boracay, sa Siargao. Yun yung mga dream lang naman. Sana maabot kahit papaano. Before we finish this very insightful conversation, what are your tips, Walter, to small businesses, to new entrepreneurs, or even to students who want to go into this franchising business? Yung mga gusto mag-build ng business, siguro wag ka mag-antay ng right timing. Simulan mo agad. And then, maging maging obsessed ka lang. Ayun. Kasi pagka obsessed ka, mapipilitan kang matutunan lahat eh. Hindi ka mapapagod. Parang hindi mo ka nag-e-effort pagka obsessed ka. Parang lahat kaya mo, kakapal yung mukha mo, gano'n. Kasi ayun nga, pagka mahina loob mo, marami kang hindi magagawa. Ayun. Ngayon, maraming nagtatanong tiyak na mga negosyante, saan kanila makikita? What's your social media? How will they contact? Is going to be flashed on screen. Where will they find you, Walter? Sa Facebook page, pwede kayo mag-message doon or pwedeng kontakin sa franchise hotline namin. This has been a very inspiring conversation. He shared a lot of his experience and he shared a lot of tips to would-be entrepreneurs and also to small businesses. At maraming salamat sa iyo at aasahan pa namin ang patuloy na paglaki ng Shawarma Shack at sa bago mong negosyo. At sa susunod ay siguro magkita na tayo sa hotel mo maybe 5 or 10 years from now at sana ay patuloy ka naming makasama dito sa Open for Business. And our buzzword of the week is value-based pricing. Value-based pricing is a business strategy that primarily relies on customers' perceived value of goods or services to determine costs. Choosing the right franchise, believing in the product, building a strong team, maintaining quality and consistency, and adapting to changes in the industry are just some of the key learnings tonight. This is also strengthened by a strong vision of our guest in providing quality food products and the heart to provide solid employment and training to Filipinos. Just as with any business, owning a food franchise can be a fulfilling and rewarding venture for those who are willing to put in the hard work and dedication required. We can only hope that the experiences of Shawarma Shack inspired anyone who may be considering owning a food franchise. As Shawarma Shack continues to provide affordable comfort food, its strength also means more employment and opportunities to share for the nation. And with that, our quote for the week is, "What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals." That's from Henry David Thoreau, American poet and essayist.
Thank you very much, Walter. Maraming salamat sa iyong napaka-inspiring na istorya. At maraming salamat sa isa na namang oras na pagsama sa amin upang tunghayan ang isang makabuluhang usapan ukol sa negosyo dito lang sa Open for Business. At hanggang sa susunod na linggo, samahan nyo kaming muli dito sa Open for Business. Catch us too on Facebook, on YouTube. Mag-subscribe na sa aming social media page at Net25 TV. We will bring you more insights from industry experts, thought leaders, CEOs, and featured SMEs. Together, let us help encourage business development in the Philippines, sharpen your business acumen, feel the pulse, and set the trend for as long as you're informed and open for business. Ito po si Cesar Vallejos. Marami pong salamat at maraming salamat sa iyo, Walter.